Virgie, the dreamer from Mindanao, Davao City. So guys, our topic for today is paano maghanda yung mga Chinese people pag may bagyo. Okay, first is, syempre, ahead of time, alam na ng mga Chinese na may darating ng bagyo, di ba? May weather forecast tayo. Kahit na sa Philippines, alam natin na next day may bagyo. Dito guys, pag alam ng mga Chinese na may bagyo is first, they make a panic buying. Ano ang panic buying guys? Masya ka na lang guys, ang daming pagkain na binili ng amo. Or ipa-deliver ni amo or nagma-market sila amo para sa pagkain kung ilang days ang bagyo. They handa ang pagkain, hinahanda yan ng pagkain. Second is, dahil ang mga Chinese guys is, they are so disciplined. Law-abiding citizens sila guys. So, pag sabi ng government stay at home talaga yan guys. Lalo na pag ang mga bata, kahit signal number 1 pa yan, walang klase, walang pasok ng mga bata. Tapos, yung mga amo pag may work, hindi yan nagpo-work guys. Stay at home din sila. Tapos, bawal talaga dito lumabas, lalo na pag signal number 8, 9, 10, like that. Kasi mga building dito guys, matataas, so delikado pag may mga malalaglag na mga gamit galing sa taas or may mga puno na bumabagsak. So guys, dito sa Hong Kong guys, since we are so disciplined people, unlike in the Philippines, kahit na bagyo, kahit na may baha, na floods na, grabe na ang mga sitwasyon sa palibot, grabe na ang mga pangyayari, pero tuloy pa rin may klase, may trabaho, lahat hindi suspended. Dito guys, hindi. Kasi the government look after their safety of the people. Meaning to say, safety talaga ng taong bayan ang concern ng government dito guys. Kahit na pag may bagyo guys, some of the means of transportation like buses, train, or tram, or taxi, or maliban na pag may car, mga government vehicles, kasi government ang may-ari ng mga train dito guys. Sila ang nagko-control sa lahat. Pag sabi nila stop the operation, stop talaga yan guys. So kami as a kunyang guys, alam din namin kung ano ang mga bawal dito, kasi ang mga amo namin, they inform us ahead of time. Like today, kasi bagyo ngayon, sabi ni amo, you need to go home early or else you need to find a place that you are safe, na hindi delikado na lugar, kailangan ka magpasilong sa lugar na safety ka. Kasi delikado dito pag may bagyo at nasa labas ka, na di natin alam kung ano, may mga bagay na galing sa taas na mahulog, so matamaan ka. So yun lang guys. First, it is they always prepare foods, mga noodles, mga instant foods, vegetables, everything. Second, of course, their safety of the people guys. So ito lang guys ang kaibahan dito guys, kasi pag may bagyo, stay at home, lalo ng mga Chinese. Pero sa Philippines, may bagyo guys, nasa labas tayo, trabaho pa rin, mga estudyante, pasok pa rin, mga teachers, lahat ng mga government employee. There's no suspension of classes, there's no suspension of work. Pero dito guys, the government always look after the welfare of the people. Yun lang guys ang update about typhoon, kasi typhoon ngayon, so na-observe ko lang dito guys. So yun lang, and don't forget to subscribe and para ma-update kayo sa next video. Bye bye.